This is Ruel from Rocket Host at ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng database manually sa loob ng Rocket Host cPanel. So, step by step, tuturo ko sa inyo. So, ganito lang po. Ang unang gagawin niyo po ay puntahan niyo po yung sarili niyong domain. And then /cpanel or domain colon 2083. Pareho lang po yan. At ilagay nyo yung username at password nyo. So, na provided sa inyo ng Rocket Host. And then the password. So, wait nyo lang. So, pareho lang din man to. So, delete natin. And hanapin nyo po ito, databases, and create MySQL database wizard. So, pindutin nyo lang po ito. And then, makikita nyo po, meron na po siyang prefix. At ita-type nyo po dito yung database name. So, ano po ba yung database name? So, DB, data, test DB, test DBS. Okay. So, yung pangalan po ng database name natin. Then, kailangan nyo po itong i-save para matandaan nyo po. Kuha po kayo ng notepad or sticky note. Ilagay nyo po DB name. Then, create din po kayo ng username. So, user po ito. So, gagawin natin test admin. Meron na pong username na ganyan, so hindi na kailangan po palitan natin test dbm. So, ibig sabihin test dbu. So, test db user. Sa password naman, pindutin niyo po itong password generator. And then, kopyahin nyo po ito. Ilagay nyo po sa isang notepad. Level nyo. DB pass. Then, once na save nyo na, click nyo tong I have copied this password into safe place. And then, use password. Automatic po yan. Magkakaroon siya ng strong indicator dito. And then, click create user. So, once na-create nyo yung user, ang susunod nyo pong gagawin, ilagay nyo po itong all privileges. Or, i-click. I-click nyo po yan. And then, kailangan lahat po ito check. Kasi pag hindi nyo po ito na-check, hindi po kayo makapaglagay ng data doon sa database table nyo po. So, and then, next step. And then, kopyahin nyo po yung user. And then, save nyo rin po ito. DB
user. So, ganyan po. So, ibig sabihin, pag nakita nyo na po ito, step 4, complete the task. So, pag kumpleto na yan, so, tapos na po yung paggawa ng database. Ganun lang po kasimple. So, paano nyo po malalaman kung nagawa nyo po yung database nyo? So, balik po kayo dito sa home, dito, so may maliit na link o navigation sa footer, or di kaya dito, home din po yan, and then, click nyo po yan, and then, puntahan nyo po yung phpMyAdmin kung nandun po siya. So, ang gagawin nyo po, right click nyo po and then open. Magre-redirect po yan dito sa phpMyAdmin. So makita nyo po, meron pong, ang ginawa po natin, task DBS, ayun to po yon. And then, kung i-click nyo po yan, wala pa pong laman kasi wala pa po siyang database table. Gagawan po yan ng database table. Kung halimbawa nag-install kayo ng WordPress, Joomla o Drupal, ito po yon. Ito po yung kukunin nyo at ito yung mga credentials na kailangan. So, yun lang po. Ganun lang po kadali. So, ito po, phpMyAdmin, makita nyo po yan, walang laman. So, kung gusto nyo po makita kung nasa ilan na po lahat ng database, so yun po, doon po rin sa phpMyAdmin or dito din po sa MySQL databases. Makikita nyo rin po dito lahat ng database na nandoon na nagawa na. Kung mapapansin nyo po, ang task DBS, 0 MB po. Ibig sabihin po, wala po siyang laman. Pati po ito, test DB, walang laman. And then may user din po siya sa baba. Ayan, ito po yung mga user. So, ganun lang po kadali ang paggawa ng database. So, ang susunod ko namang ituturo sa inyo kung paano nyo gamitin yung database nyo. So, sa anong gamit ng database? So, tuturo ko po sa inyo sa susunod na video. And thank you for watching.